Alam natin na sa ating kultura bilang mga Pilipino, mahalaga ang pagkain ng gulay araw-araw. Sa bawat hapagkainan, mula sa simpleng ginisang monggo hanggang sa nilagang baka na may repolyo at sayote, ang gulay ay hindi nawawala. Ngunit alam nyo ba na ang tamang paraan ng pag-imbak ng mga gulay ay kasinhalaga rin ng kanilang nutrisyon? Marami sa atin ang basta na lang naglalagay ng lahat ng gulay sa refrigerator, iniisip na ito ang pinakamabuting paraan para tumagal ang kanilang sariwa. Subalit, ayon sa mga eksperto sa nutrisyon at food storage, hindi lahat ng gulay ay dapat inilalagay sa ref dahil maaaring masira ang kanilang lasa, tekstura at maging ang mahahalagang bitamina na kailangan ng ating katawan. Sa kabilang banda, may mga gulay namang mas ligtas at mas matagal ang buhay kapag sila'y nasa malamig na kapaligiran ng refrigerator. Para sa ating mga senior, mahalaga ito sapagkat ang pagkain ng tamang gulay na nasa tamang kondisyon ay nakakatulong upang mapanatiling malakas ang ating resistensya. Maiwasan ang pagkakaroon ng mga karamdaman tulad ng alta presyon, diabetes at iba't ibang sakit na karaniwang lumalabas habang tayo'y tumatanda. Sa videong ito, tatalakayin natin ang 4 na gulay na hindi dapat ilagay sa ref at 4 na gulay na dapat laging nasa ref upang mapanatili ang kanilang nutrisyon at sariwang lasa. Kaya't samahan ninyo ako mga kasenyor at alamin natin ang tamang paraan ng pag-aalaga sa ating mga gulay upang mas mapakinabangan natin ang kanilang sustansya at maipagpatuloy ang malusog at masiglang pamumuhay kahit tayo'y nasa edad na. 4. Gulay na huwag ilagay sa ref. 1. Kamatis. Isa sa mga pinakapopular na gulay sa ating kusina ay ang kamatis. Sa halos lahat ng ulam, mapaadobo, sinigang o kahit sa sausawan ng pritong isda, laging present ang kamatis. Ngunit ayon sa mga pag-aaral, ang kamatis ay hindi dapat inilalagay sa refrigerator. Kapag ito ay nilagay sa malamig na temperatura, nawawala ang natural na tamis at nagiging mapakla o matabang ang lasa. Ang laman nito ay nagiging malambot at parang malata, kaya nababawasan ang sarap na nakasanayan natin. Bukod dito, bumababa rin ang level niyang lycopene, isang antioxidant na napatunayan sa research na nakakatulong laban sa kanser at sa mga sakit sa puso. Para sa mga senior, napakahalaga ng lycopene upang mapanatili ang kalusugan ng puso at maiwasan ang mga komplikasyon. Kaya't kung bibili kayo ng kamatis, ilagay lamang ito sa basket o lalagyan sa kusina na may sapat na bentilasyon. Sa mga probinsya sa Pilipinas, karaniwan nang inilalagay lang ito sa bayong o sa ibabaw ng mesa na may tela para maprotektahan sa araw. Kapag sobra naman at hindi agad magagamit, sakalang maaaring ilagay sa ref, ngunit tiyakin na ito ay gagamitin sa loob ng 2 araw. Tandaan mga kasenyor, mas mainam ang kamatis na nasa tamang init ng kapaligiran kaysa malamig na refrigerator upang mas ma-enjoy natin ang natural nitong sustansya at lasa. 2. Gulay na huwag ilagay sa ref, patatas. Ang patatas ay paboritong sangkap sa maraming ulam ng mga Pilipino, menudo, apritada o kaya'y nilagang baka. Subalit, alam nyo ba na hindi rin ito dapat inilalagay sa ref? Kapag ang patatas ay nilagay sa malamig na lugar tulad ng refrigerator, ang starch na nasa loob nito ay nagiging asukal. Nagiging sanhi ito ng kakaibang lasa at texture na parang matamis at malata kapag niluto. Ayon sa research ng food scientists, kapag ang starch ay nagiging sugar, maaari itong maglabas ng substance na tinatawag na acrylamide kapag niluto sa mataas na init gaya ng pagprito o pag-roast. Ang acrylamide ay may potensyal na makasama sa kalusugan at iniugnay sa panganib ng cancer. Para sa mga senior, lalo na't mas sensitibo na ating katawan, hindi ito magandang balita. Mas mainam na itago ang patatas sa tuyo, malamlam at malamig na lugar, hindi sa refrigerator kundi sa isang basket o paper bag na nakalagay sa cabinet o kusina.
Sa kultura natin, karaniwan na ang mga nanay at lola natin ay may malaking bayong o lalagyan ng bigas at kadalasan doon rin sila naglalagay ng patatas at sibuyas. Ito ang tamang paraan dahil nananatiling matibay at masarap ang patatas kapag niluto. Kaya't huwag basta-basta ilagay sa ref ang patatas mga kasenyor upang mapanatili ang tamang lasa at mas ligtas na nutrisyon. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Ikatlong gulay na huwag ilagay sa ref, sibuyas. Mga kasenyor, sino ba sa atin ang walang sibuyas sa kusina? Halos lahat ng ulam na kinalakiam natin ay may sahog na sibuyas. Mula sa simpleng ginisang gulay, paboritong adobo, hanggang sa sausawan na may toyo't kalamansi. Sa mga pamilyang Pilipino, ang sibuyas ay hindi lamang sangkap kundi bahagi na ng ating pang-araw-araw na kultura sa pagluluto. Pero alam nyo ba na mali pala kapag inilalagay natin ito sa refrigerator? Ayon sa mga eksperto, hindi ligtas ilagay ang sibuyas sa malamig at mamasa-masang kapaligiran tulad ng ref. Kapag naroon ito, mabilis itong tumutubo ng usbong, lumalambot ang balat at nagiging madaling pamahayan ng amag at bakterya. Kapag sirang sibuyas ang naluto at nakain, maaaring magdulot ito ng pananakit ng tiyan o iba pang problema sa kalusugan. Para sa ating mga senior na mas sensitibo na ang katawan, mas delikado ito. Ang simpleng maling imbakan ay maaaring magbunga ng hindi magandang epekto sa ating resistensya. Kung babalikan natin ang kulturang Pilipino, karaniwan na sa mga lumang bahay ang makakita ng sibuyas na nakasabit sa bayong o basket, madalas ay kasama ng bawang. Nakabitin lang ito sa kusina, malayo sa basa at direktang sikat ng araw. Ito pala ang pinaka-epektibong paraan para manatiling tuyo, matibay at sariwa ang sibuyas. Isang tradisyong nakasanayan na noon pa at ngayon ay napatunayang mas ligtas at mas praktikal kesa ilagay sa ref. Bukod pa rito, huwag nating kalimutan na ang sibuyas ay may taglay na quercetin, isang makapangyarihang antioxidant na nakatutulong sa pagbabawas ng pamamaga at sa pagpapanatili ng tamang kolesterol. Kapag nabubulok ito dahil sa maling paglalagay, sayang ang natural na benepisyo na sana'y makakatulong sa ating kalusugan. Kaya mga kasenyor, tandaan natin, iwasang ilagay ang sibuyas sa refrigerator. Mas mabuti itong itago sa tuyo, maaliwalas at preskong lugar tulad ng nakasanayan ng ating mga magulang at lolo't lola. Sa ganitong paraan, hindi lang natin napatataya ang sariwang sibuyas, kundi na ipagpapatuloy din natin ang tradisyong Pilipino sa wise at ligtas na pamumuhay. Ika-4 na gulay na huwag ilagay sa ref, bawang. Kung may sibuyas sa ating kusina, syempre hindi rin mawawala ang bawang. Sa halos lahat ng lutong Pinoy, mula sa adobo, sinigang, tinola, paksiw, ginisa, hanggang sa simpleng pritong isda, laging katuwang ng sibuyas ang bawang bilang pampalasa. Sa katunayan, mahirap isipin ng isang ulam na walang halimuyak ng ginisang bawang na agad nagugutom ang buong pamilya. Ngunit alam ba ninyo na hindi dapat inilalagay ang bawang sa refrigerator? Kapag inilagay ang bawang sa malamig at mamasa-masang lugar tulad ng ref, ito ay mabilis na naguusbong ng maliliit na tangkay, nagiging rubbery o parang goma ang texture at kalaunan ay pwedeng mabulok. Ang mas delikado pa, kapag nabasa at na-expose sa maling kondisyon, maaari itong maglabas ng botulinum toxin na lubhang mapanganib sa kalusugan lalo nga para sa mga senior na mas sensitibo ang katawan at immune system. Kaya naman, ang tamang pag-imbak ng bawang ay sa tuyo, madilim at may preskong sirkulasyon ng hangin. Kung mapapansin natin sa mga probinsya, madalas na makikita ang mga bawang na nakabundle at nakasabit sa kisame o gilid ng kusina.
Hindi lang ito dekorasyon, kundi praktikal na paraan upang manatiling sariwa ang bawang ng mas matagal. Isa itong bahagi ng kulturang Pilipino na pinapasa mula pa sa ating mga lola at nanay, isang simpleng gawi na may malaking ambag sa kalusugan at pag-itipid. Ayon sa mga pag-aaral, ang bawang ay may taglay na alisin, isang natural na compound na kilala sa kakayahang lumaban sa impeksyon, magpababa ng blood pressure at magpalakas ng immune system. Para sa ating mga nakatatanda, ang bawang ay mahalaga upang makatulong sa pagpapanatiling malakas ang resistensya at maiwasan ang mga karaniwang sakit tulad ng sipon, ubo at alta presyon. Kaya't kapag nasayang ang nutrisyon nito dahil sa maling imbakan, hindi lang pera ang nasasayang, kundi pati oportunidad para sa mas maayos na kalusugan. Mga kasenyor, tandaan natin, huwag ilagay ang bawang sa refrigerator. Panatilihin itong sariwa sa pamamagitan ng tamang imbakan gaya ng nakasanayan ng ating mga ninuno. Simple, praktikal at kapaki-pakinabang para sa buong pamilya. Gulay na dapat laging nasa ref. Una, broccoli. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isa sa mga gulay na dapat laging nasa loob ng ref, ang broccoli. Totoo, hindi ito kasing pamilyar ng kangkong, ampalaya o talbos ng kamote na karaniwang laman ng palengke at mesa ng mga Pilipino. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti na rin itong nakikilala at nagiging paborito ng maraming health-conscious na Pinoy, lalo na ng mga senior na mas nag-iingat na ngayon sa kanilang pagkain. Kung dati ay bihira lang itong makita sa mga baryo, ngayon naman ay mabibili na ito sa mga supermarket, palengke at maging sa mga online grocery delivery na patok sa urban areas. Mahalagang ilagay agad sa ref ang broccoli dahil mabilis itong malanta o masira kapag naiwan lamang sa mesa. Kapag tama ang pag-store, nananatiling sariwa at malutong ito, bagay na nakakadagdag sa gana ng pagkain. Ayon sa mga pag-aaral, ang broccoli ay mayaman sa vitamin C at vitamin K, dalawang bitamina na napakahalaga para sa mga nakatatanda. Ang vitamin C ay nagtataguyod ng malakas na immune system kaya't mas nakakaiwas tayo sa sipon at iba pang karaniwang sakit. Samantala, ang vitamin K ay tumutulong sa pagpapalakas ng buto na mahalaga lalo na sa mga senior na mas mataas ang panganib na magkaroon ng osteoporosis o madaling pagkabali ng buto. Bukod pa rito, may taglay din itong sulforaphane, isang natural na compound na napatunayan ng research na nakatutulong laban sa ilang uri ng cancer at mabisa rin para sa kalusugan ng puso. Kaya naman, ang simpleng gulay na ito ay parang superfood na dapat laging kasama sa ating dieta. Sa ating kulturang Pilipino, hindi naman mahirap isingit ang broccoli sa mga paborito nating putahe. Maaari natin itong ilahok sa chop suey, pansit gisado o ginisang gulay na madalas ihain tuwing may handaan o kahit simpleng hapunan lang ng pamilya. Pwede rin itong steam at isawsaw sa toyo't kalamansi, isang napaka-Pinoy na paraan ng pagkain na simple pero masarap. Kaya mga kasenyor, kung nais ninyong manatiling malakas, masigla at protektado laban sa sakit, siguraduhing laging may broccoli sa inyong refrigerator. Maliit man itong hulay, malaki naman ang hatid nitong benepisyo sa ating katawan. Ikalawang gulay na dapat laging nasa ref, repolyo. Ikalawa ay ang repolyo. Isa ito sa pinakapaboritong gulay ng mga Pilipino dahil halos lahat ng lutuing bahay ay pwedeng lagyan nito. Sa mga handaan, makikita natin ito sa pansit bihon o pansit kanton. Sa malamig na panahon, tiyak na kasama sa nilagang baka o tinolang manok. At kahit sa mga karenderiya, hindi mawawala ang ginisang repolyo na may bawang at sibuyas. Madalas din, ginagamit ito sa lumpiang sariwa o lumpiang Shanghai bilang pampuno at pampasarap. Mulit, ang repolyo ay mabilis masira kapag iniiwan lamang sa mesa. Kapag inilagay sa refrigerator, nananatili itong sariwa at malutong ng mas matagal. Umaabot pa ng ilang linggo. Ayon sa mga eksperto, ito ay mayaman sa fiber, vitamin C at folate. Ang fiber ay mahalaga lalo na sa mga senior dahil tumutulong ito para gumanda ang takbo ng tiyan at digestion, na karaniwang bumabagal habang tumatanda. Ang vitamin C naman ay panlaban sa impeksyon at nakakatulong sa pagpapalakas ng resistensya.
Samantala, ang folate ay mahalaga sa paggawa ng red blood cells na nagpoprotekta laban sa anemia at panghihina. Isa pa, ang repolyo ay madanging bilhin sa palengke at hindi rin mabigat sa bulsa, kaya't swak na swak sa pang-araw-araw na ulam ng mga senior at buong pamilya. Kaya mga ka-senior, siguraduhin na kapag bibili ng repolyo, agad itong ilagay sa refrigerator para manatiling malutong, masustansya at handang isahog sa kahit anong lutuhing Pinoy. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-rekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Ikatlong gulay na dapat laging nasa ref, talbos ng kangkong. Isa sa pinaka-Pilipinong gulay na halos lahat ng pamilya ay nakasama na sa hapagkainan. Mula sa ginisang kangkong na may bawang at bagoong hanggang sa simpleng nilaga na partner ng pritong isda, tunay itong bahagi ng ating lutong bahay. Ngunit ang hamon sa kangkong ay ang bilis nitong malanta, lalo na kapag naiwan sa mesa o kusina sa mainit na panahon. Ilang oras lang, nagiging dilaw na ang dahon at nababawasan ang sustansya. Ayon sa mga pag-aaral, ang kangkong ay mayaman sa iron, calcium at vitamin A. Para sa mga senior, napakahalaga nito upang mapanatili ang lakas ng dugo at buto, gayon din ang malinaw na paningin. Kaya't hindi lamang ito basta gulay, ito'y isang abot-kayang gamot mula sa kalikasan. Kung nakasanayan mong maglakad sa palengke tuwing umaga, siguradong makikita mo ang mga bungkos ng kangkong na nakasalansan at madalas ay binabalot sa dyaryo o plastik. Karaniwan ng ginagawa ng mga Pilipino na ibalot muna ang kangkong bago ilagay sa refrigerator upang manatiling sariwa at malutong ang mga dahon. Isang simpleng tip ngunit kapektibo dahil kapag nasa ref ang kangkong, tumatagal ang kalidad at hindi agad nalalanta. Kaya't sa susunod na mamalengke kayo, huwag kalimutang isama sa inyong pamimili ang talbos ng kangkong. Hindi lamang ito masarap at mura, kundi puno rin ng nutrisyon para sa mas malusog na katawan, lalo na para sa ating mga senior na nais manatiling malakas at masigla. Ika-4 na gulay na dapat laging nasa ref, sayote. Panghuli sa ating listahan ay ang sayote, isang simpleng gulay na halos lahat ng pamilyang Pilipino ay pamilyar. Sa mga palengke o kahit sa maliliit na tindahan sa barangay, madalas itong makikita at mabibili ng mura, kaya't ito ay isa sa mga paborito ng mga nanay at lola natin. Sa kusina ng mga Pilipino, hindi mawawala ang sayote sa mga klasikong putahe, gaya ng tinola, nilagang baboy at ginisang gulay. Kapag may bagong panganak sa pamilya o may sakit, kadalasan itong inihahalo sa sabaw dahil magaan sa tiyan at nakapagbibigay ng sustansya. Isa itong gulay na hindi lang basta pagkain, kundi bahagi ng ating pang-araw-araw na kulturang Pinoy. Gayunpaman, ang sayote ay mabilis masira at lumambot kapag basta lang nakatiwangwang sa labas ng kusina. Madalas, napapansin ng marami na pagkatapos lamang ng 2 o 3 araw, nakakaroon na ito ng batik at lumalambot. Kaya napakahalaga na ilagay agad ito sa refrigerator. Sa malamig na temperatura, nananatiing sariwa, malutong at masarap kainin ang sayote. Handang-handa para sa anumang ulam na nais nating lutuin. Ayon sa mga nutrisyonista, ang sayote ay mayaman sa vitamin C, potassium at dietary fiber. Para sa ating mga senior, mahalaga ang potassium dahil nakatutulong ito sa pagkontrol ng blood pressure at pagpapanatili ng malusog na kalamnan. Ang dietary fiber naman ay mainam para sa digestion at nakakatulong upang maiwasan ang constipation, isang karaniwang hamon sa pagtanda. Bukod pa rito, ang vitamin C ng sayote ay tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya, bagay na mahalaga lalo na kung malamig ang panahon o kapag may kumakalat na trangkaso sa komunidad.
Sa ating kulturang Pilipino, ang simpleng sayote ay may hatid na aliw at ginhawa. Kapag may sakit, ang sabaw na may sayote ay nagiging parang yakap mula sa ating pamilya. Magaan, mainit at nakapagpapagaan ng pakiramdam. Kaya't kung nais nating masulit ang sustansya at sariwang lasa ng sayote, siguraduhin nating laging may nakatabing sayote sa loob ng refrigerator. Hindi lang ito praktikal, kundi isa ring paraan upang mapanatili ang kalusugan at maigpagpatuloy ang tradisyong Pilipino ng masustansya at mapagmahal na pagluluto. Pangwakas na kaisipan. Nakita natin na hindi lahat ng gulay ay dapat basta na lamang inilalagay sa ref. May mga gulay gaya ng kamatis, patatas, sibuyas at bawang na mas tumatagal at nananatiling masarap kapag nasa tuyo at preskong lugar lamang. Sa kabilang banda, may mga gulay gaya ng broccoli, repolyo, kangkong at sayote na mas ligtas at mas matagal ang buhay kapag nasa refrigerator. Ang wastong pag-imbak ng gulay ay hindi lamang tungkol sa pagpapatagal ng kanilang shelf life, kundi tungkol din sa pagpapanatili ng kanilang sustansya at benepisyo para sa ating kalusugan. Para sa ating mga senior, mahalaga ang bawat bitamina, mineral at antioxidants na makukuha natin mula sa gulay. Ang tamang nutrisyon ay nagbibigay sa atin ng lakas, proteksyon laban sa sakit at dagdag na sigla upang magpatuloy sa masayang pamumuhay kasama ang ating pamilya at mga apo. Kaya't mga kasenyor, gawin na nating bahagi ng ating pang-araw-araw na gawain, ang tamang pag-imbak ng gulay. Tandaan, ang malusog na katawan ay nagsisimula sa tamang pagkain, at ang tamang pagkain ay nakasalalay din sa kung paano natin iniingatan ang ating mga sangkap. Sa huli, ang kalusugan ay isang kayamanang hindi matutumbasan, kaya't alagaan natin ito sa simpleng paraan gaya ng tamang pag-aalaga sa ating mga gulay. Tandaan, ang malusog na katawan ay nagsisimula sa tamang pagkain, at ang tamang pagkain ay nakasalalay din sa kung paano natin iniingatan ang ating mga sangkap. Sa huli, ang kalusugan ay isang kayamanang hindi matutumbasan, kaya't alagaan natin ito sa simpleng paraan gaya ng tamang pag-aalaga sa ating mga gulay. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.